At the beginning of Mother Teresa's ministry, Jesus appeared to her and told her to form a community that would satisfy his thirst for souls. Similarly, at the cross, we see Jesus' thirst, not just on a physical level, but on a divine level, expressing his longing for us to come to know and love him. We now listen to Reverend Gerald Jimenez's reflection as he ponders to these words of Christ. I thirst. Ako'y nauuhaw. Dalawang salita mula sa ating Diyos na habang siya ay nakabayubay sa krus, iwinika ang pinakamaikling sinabi niya, ako'y nauuhaw. Dalawang salita na iwinika mismo ng Diyos na lumikha ng karagatan at ng ulan. Dalawang salita ng Diyos na mismo na lumakad at nagpakalma ng malakas na alon sa karagatan, na nagsabi sa kanyang mga alagad, ako ang tubig ng buhay. Now Jesus is saying to us, I thirst. Kung iisipin, napakahirap at napakadugo ng paglalakbay ni Jesus habang bitbit niya ang krus. Tayo nga po kapag naglalakad lang tayo hanggang sa isang kanto, nauuhaw na tayo agad, lalo na kapag matindi ang sikat ng araw. Si Jesus pa kaya na lahat ng pasakit ay nadama niya. Pero pansinin niyo po, sa mismong krus niya, sinabi ang salitang, ako'y nauuhaw. Hindi ba pwedeng sabihin ni Jesus yung mga salitang iyon habang bitbit niya ang krus? Hindi niya pwedeng sabihin ba yun nung habang hinahampas siya? Hindi niya pwede bang sabihin yun habang bitbit niya ang krus at sabihin, teka lang, nauuhaw na ako? Hindi ba pwedeng sabihin ni Jesus na habang naglalakbay siya patungo sa bundok na bago siya papako sa krus, na sabihin niya, ako'y nauuhaw? Sa mismong pagkakataon na nakabayubay siya sa krus, isinabi niya, ako'y nauuhaw. Pero ano ang tugon ng mga tao sa kauhawan ni Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus? Ano ang inabot ba sa kanya? Ang inabot sa kanya ay hindi malamig na tubig napupukaw sa kanyang kauhawan, kung hindi maasim na suka na nilublob sa napakaruming espongha. At kung tutuusin po, yung ginamit na sponge o yung espongha, kung meron tayong tissue paper pagkatapos nating magbawas sa CR, dati po sa Romano, ang ginagamit po ay espongha. Pagkatapos mo magbawas, yun ang pinupunas. Pero ang ginawa, yun ang ginamit na espongha at pinainom kay Jesus. Kasuklam-suklam, kadiri, nakakasuka. Iyon ang pinainom kay Jesus. At sinasabi niya sa atin, ako'y nauuhaw. Pero mga kapatid, iba po ang kauhawan ng Diyos. Hindi po ito yung literal na nangangailangan siya ng tubig. Hindi po siya nangangailangan ng mineral. Hindi po siya nangangailangan ng kahit anumang tubig o juice o kang ano-ano pa. Ano ang kinauuhawan ng Diyos? Saan ba nauuhaw si Jesus? Mga kapatid, nauuhaw siya sa pag-ibig natin para sa Kanya. Nung iwinika ni Jesus na ako'y nauuhaw, ano ang sagot ng mga nakapaligid sa Kanya? Kinutya, pinagtawanan, minura, at kung ano-ano pang masasamang lasa na nalasahan ni Jesus sa Kanyang tainga,
mula sa mga taong minahal niyang ng sobra. At ganun din ang Diyos para sa ating lahat. Mga kapatid, uhaw na uhaw si Jesus sa pag-ibig natin para sa Kaniya. Tayo lang po makakapawi sa malawak na pagkauhaw ng Diyos sa atin. Kung paanong pinapawi ng Diyos ang ating mga pagkauhaw, kailangan din nating pauwiin ang pagkauhaw ng Diyos. Makiisa nawa tayo sa pagkauhaw ng Panginoon. Nung na-assign po ako during my pre-diaconal program sa Kotong House of Somang sa Parañaque, ang mismong lugar na yon ay nag-aalaga ng mga matatanda, home for the elderly. Sino-sino po yung mga nandun? Sila po yung mga inabandona na mga matatanda. Sila po yung mga iniwan ng kanilang mga pamilya. Sila po yung mga palaboy-laboy po sa kalsada na matatanda. Sila po yung mga pulube. Sila po yung mga iniwan. Ang akala ko po, yung mga iniwan at inabandona ay pawang mahihirap lamang. Pero taliwas nung dumating po ako. May isa po akong lola na nakasalumuha. Isang lola na hindi ko makakalimutan. Hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan for safety and privacy. At isa sa mga laging pag-aasikaso namin sa mga matatanda, sa mga lolo at lola, ay pagsusubo sa kanila ng mga pagkaing hinihanda. At si lola, lalo na, mas kailangan niya ng taga-subo. Kailangan siyang subuan. Dahil una, malabo na ang kanyang mga mata. Malala na ang katarata. Pangalawa, mahina na ang kanyang katawan. Nasa wheelchair na lang. Nung habang ko siyang sinusubuan, unang subo, pangalawang subo, pangatlo, pang-apat, nung pang-lima, tumutulo na yung luha niya. Ako nabigla. Hindi ko alam kung bakit umiiyak si Lola. Pero biglang nasabi niya sa akin, nung pagkatapos siyang kumain, sinabi niya, "Iho, tubig nga." Sinabi ni Lola, "Iho, tubig nga." Agad-agad kong kinuha at inabot yung tubig sa kaniya. Siyempre, inalalayan, dahil nanginginig yung mga kamay niya. Inalalayan, dahil umiiyak pa siya habang umiinom. At pagkatapos niyang uminom, hindi ko ito makakalimutan mga sinabi niya. Ang wika niya, "Iho, nandyan ba mga anak ko? Pakisabi na bisitahin naman nila ako." "Iho, nandyan ba yung mga apo ko? Pakisabi naman nila, nandito lang ako." Yun ang mga sinabi niya pagkatapos niyang uminom. Ang kwento po pala ni Lola ay iniwan at pinabayaan siya ng mga kanyang anak. Pagkatapos niyang alagaan silang lahat, palakihin, pakainin, at pag-aralin. Si Lola, binuhay niya mga anak niya. Hindi po sila mahirap. Ang totoo po niyan, mataas ang kanyang trabaho, accountant. Pero ano nangyari sa kanya, nung lumaki yung mga bata, iniwan na siya. Si Lola po, nakainom man ng malamig na tubig. Pero ang totoo niyan, uhaw na uhaw siya sa pag-aaruga at kalinga ng mga pamilya niya, lalo ng mga anak niya. Mga kapatid, tanong ko po, kailan po yung huling pagkakataon na binisita niyo po mga lolo at lola ninyo? Kailan po yung huling pagkakataon na pinukaw niyo ang mga kauhawan ng mga mahal ninyo sa buhay? Kailan po yung pinakahuling pagkakataon
na pinukaw niyo na hindi lang ng tubig o ng soft drinks, no juice o kung ano man. Kailan yung huling pagkakataon na tinawagan niyo ang mga magulang niyo? Kailan po yung huling pagkakataon na kinamusta niyo sila? Baka busy na po kayo, kaka-enjoy, kakainom ng kung ano-ano. Hindi po ba ganun din po tayo? Nauuhaw din sa pagmamahal ng lahat. Marami tayong kinakauhawan. Marami po tayong hinahanap-hanap. Uhaw din tayo. Uhaw sa pagmamahal ng mga magulang. Uhaw sa pagmamahal ng mga kapatid. Uhaw sa pagmamahal ng mga kaibigan o ng ating mga kasintahan. Uhaw na uhaw din tayo sa pagmamahal. Ang totoo po niyan, hindi naman talaga tayo mapupuno o mapupukaw ng anumang tubig dito sa mundo. Ito po ang katotohanan. Lahat tayo na uuhaw sa pagmamahal. At sino lang ang makakapuno sa ating kauhawan? Yung Diyos na nakabayubay sa krus na nagsabing, ako'y nauuhaw. Ang totoo po, ang Diyos lang ang makakapuno sa ating kauhawan. Siya lang ang makakapuno sa ating kagutuman at kauhawan. Tayo lang po yung minsan na hindi nag-aabot ng tubig ng pagmamahal sa Kanya. Ang Diyos, pupunuin ang mga kauhawan natin. Mga kapatid, sana tayo rin punuin ang kauhawan ng Diyos sa pagmamahal natin sa Kanya. Dearly beloved, Jesus said, I thirst. Now in silence we pray. Almighty God, fill our emptiness and thirst in life. May we also love you in return, now and forever. Amen.